Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maging ganap ng batas ang 2026 General Appropriations Bill. Ito'y matapos i-ratify ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ng 6.793 trillion pesos na budget sa 2026. May unang balita si Ian Cruz. Bago magmosyon para maratipikahan ang Bicameral Conference Committee report kaugnay sa 2026 General Appropriations Bill, inilahad sa plenaryo ni Senate Finance Committee Chairperson Senador Sherwin Gatchalian na edukasyon pa rin ang may pinakamalaking alokasyon ng budget sa 2026. 1.35 trillion pesos yan, katumbas ang historic na 4.4% ng ating gross domestic product o GDP. Dagdag niya, pinatibay rin ang pondo para sa kalusugan na may 447.6 billion kasama ang pagpapalakas ng zero balance billing sa DOH hospitals at piling LGUs. Ilang ahensya naman ang nakinabang sa realignment ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang ang sa PhilHealth na tumaas sa 129.78 billion pesos dahil sa mahigit 16 billion peso na realignment mula sa DPWH. Nasa 39.8 billion pesos naman ang pondo ng NDRRMC na nadagdagan ng 4.2 billion peso realignment mula rin sa DPWH. Pinakamataas din sa loob ng mahigit isang dekada ang 214.39 billion pesos na pondo ng agrikultura. Kaya ang pondo na ito, direkta raw mararamdaman ng taong bayan. Pero kailangan pa rin magbantay kung paano nagagastos ang budget. Naumpisan na po natin ang mga reforma para sa isang bukas na proseso sa budget. Ang mahalaga ay magpatuloy, magpursigi at huwag magpatinag sa dating gawi at baluktot na sistema. Ilan sa senador na nasa plenaryo ang bumoto para maratipikahan ang BICAM report pero mayroong reservation. My vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues. Tiniyak naman ni Gatchalian na may safeguards na inilatag para magamit ng tama ang unprogrammed appropriations. Tungkol naman sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIFIP, ang reservation ni Senador J.V. Ejercito. My reservation arises from the steep rise in the budget allocated for the MAIFIP, which has doubled compared to the amount requested in the National Expenditure Program. Patungkol naman sa PhilHealth, ang pasubali ni Senador Loren Legarda. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Health Care Act and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. Si Senate President Soto ang naglahad ng botong yes ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na wala sa sesyon. He voted yes with strong reservations regarding the MAIP and the AIX, just to manifest that the national budget must not be a political tool and free from political exploitation. Binasa niya rin ang botong yes si Senador Kiko Pangilinan, bagaman may gustong ipavito na probisyon. The reservation of Senator Pangilinan, although positive, of course, yes, he voted yes. No? He was reservations on the authorization of the DA to enter a MOA with DPWH for FMR implementation. So only DA and LGU ang proposal niya, siyempre. Bumoto ng no o kontra sa ratifikasyon ng BICAM report sina Minority Senator Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. It seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Hindi naman pumirma sa BICAM report sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo at Senadora Amy Marcos. Hindi pa batid ni Gatchalian ang dahilan ng mga kapwa senador. Pero paniwala ni Senate President Vicente Soto III
na magiging corruption-free ang 2026 budget depende kung paano ito babantayang gastusin, lalo na ang mga infrastructure projects. Wala pa namang isang minuto ay natapos na ang sesyon ng Kamara at naratipikahan ng BICAM report para sa 6.7 trillion peso 2026 national budget. May mga kongresistang sumubok, tumutol at ipaliwanag ang kanilang boto. So, nakakagulat, nakakadismaya na ganon kabilis yung ginawa nila. Mukhang, orchestrated syempre yung mga ganyan na mga laro. Pero depensa dyan ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na chair ng House Appropriations Committee. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote. Wala pong pork barrel sa 2026 GAA at makikita nyo po na meron pang ang safeguard na inilagay tayo, which again is that prohibition on political involvement in the distribution of cash and other financial aid. At hindi rin totoo na pork-free ang budget na ito. Mahigit 58 billion ang nadagdag sa mga lump sums para sa LGU, para sa mga infrastructure projects at ayuda na idadaan na sa LGU ngayon. Kung dati sa mga distrito, ngayon sa LGUs. Ngayong naratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang BICAM report ukol sa General Appropriations Bill, ipapasa na ito sa Pangulo para sa kanyang pirma. Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na sa unang linggo ng 2026 inaasahang pipirmahan ng Pangulo ang national budget. Kaugnay naman ang report ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito niya ng kanyang kapatid at Speaker Boji D ang may pinakamalaking DPWH insertions sa 2026 budget, sabi ni Swansing. Wala pong insertions sa ating budget, wala pong tago na mga pondo na o programa na isiningit sa budget. Lahat po ito ay dumaan sa masusing deliberasyon ng Kongreso at lahat po ito ay nakabase doon po sa mga in-endorse ng mga district engineering offices ng kanya-kanyang mga distrito base po sa mga pangangailangan. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga peking online survey na sinasabing mula umano sa kanila. Ayon sa DSWD, kapalit daw ng pagsagot sa survey ay regalo umano mula sa kanilang kagawaran. Red flag yan dito sa Rated UB. Hindi raw ito galing sa DSWD. Posible raw na ginagamit ito para manakaw ang inyong personal na impormasyon. Para matiyak na green flag, siguraduhin galing ang post sa official online accounts ng DSWD. Sa mga Laldan Public Market sa Pangasinan, mabenta na ang mga bilog na prutas para sa bagong taon. Tradisyon na raw ito ng mga residente roon kaya marami ang bumibili kahit bahagyan tumaas ang presyo ng round-shaped fruits. 15 pesos hanggang 35 pesos ang kada piraso ng mansanas, peras at orange. Nasa 20 hanggang 25 pesos naman ang kada piraso ng kiwi at lemon. Mabibili naman ang kada piraso ng pinya at melon ng 50 hanggang 75 pesos. Ang pakwan, 100 hanggang 250 pesos ang presyo kada piraso, depende sa laki. Nasa 200 pesos naman ang kada kilo ng ubas at longgan, habang 100 piso ang isang net o supot ng kiyat-kiyat. Ayon sa ilang nagtitinda, asahan tataas pa ang presyo ng mga prutas ngayong araw at bukas na bisperas ng bagong taon. Grateful ang ilang Sparkle Stars para sa kanilang manifestations na natupad ngayong 2025. Kung ano-ano mga yan, alamin natin sa unang chika ni Nelson Canlas. Marami sa mga kapuso stars ang naniniwala that 2025 is their lucky year. Kaya naman nang tanungin namin ng ilang celebs na magbalik tanaw sa taong ito at ano ba ang kanilang winish, big or small, na nagkatotoo. Queen of Manifesting na ata si Shuvi Etrata dahil lahat daw ng kanyang hiniling mula sa career hanggang sa mga kagamitan achieve niya in 2025. Promise po talaga, manifestation is real. As long as you work hard for it and you really believe in it. So nung nag-start ako dati, ano ko lang yung magkaroon ng sasakyan. Diba? Ano ko lang yun, minanifest ko lang yun na nangyari. Milestone sa pagiging artista ang pinangarap naman ni Allen Ansay at natupad ito ngayong taon. Meron.
Yung first movie. Kasi talagang before, pangarap ko talaga magkaroon ng movie and natupad yun. And yung character ko pa doon talagang malalim. Career advancement din ang hiniling ni Ashley Ortega. At pagkatapos maging housemate sa PBB Celebrity Collab Edition, nakamit niya ang matagal ng pangarap. Nako, napakarami po, hindi lang isa. Unang-una gusto ko magpasalamat kay Papa Jesus. Pangalawa, sa lahat ng mga fans ko talaga. Sila talaga yung highlight ko this year. Sila yung naramdaman ko talaga yung pagmamahal nilang lahat. Same goes with skater actress Kai Chua na dati pangarap lang makasama sa isa sa biggest telefantasia on TV. Always grateful for everything, every milestone. Mga shows ko, napasama po ako sa Encantadia. Ako, napakalaking project noon. Success naman sa negosyo ang naging hiling ni Kapuso Hank Kim Son-tan. Siguro mas lumaki ang business. So feel ko na na-achieve ko naman siya this year. And looking forward to open more before 2025 ends. Para naman kay Prince Clemente at Jeff Moses, ang mga aral na dumating sa kanila at ang patuloy pa ring napapaligiran ng pagmamahal, ang kanilang parating hiling at patuloy na na-achieve sa taong ito. Ayun talaga ang pinaka-importante naman, yung magkakasama kayo sa bahay, lahat kayo masaya, okay kayo ng family mo. Ang dami kong lessons na natutunan this 2025. Ang daming setbacks actually, pero sobrang grateful ako kasi hindi ako pinapabayaan ni God. Yung work, sobrang happy ako. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.